Hello klase, ako nga pala si John Lloyd Valenzuela. At ngayon, nakakalungkot dahil hindi ko maalala yung tatalakayin ko ngayon. Pero buti na lang may isip akong paraan. Nakakilala kong kaibigan na maaaring makatulong sa atin. Ang pangalan niya ay John. Tawagan natin siya. Dito John, dito. Oh, Lloyd! Napatawag ka. Hello John, mukhang busy ka. Naku, hindi naman. Nagtutupi lang ako ng damit. Tsaka ano pala yun? Ba't ka tumawag? Gusto ko sana ng tulong mo. Hindi ko kasi malaling topic ko ngayon. Ganun ba? Sige. Anong klaseng tulong ba ang kailangan mo? Gusto ko sana magbigay ka ng halimbawa ng nakakayang diskursal. Sige. Okay. Pero bago yan, gusto ko sanang magpalit muna ng damit. Kasi sa nakikita ko ngayon, mukhang marami kang tuturuan. Okay, sige. Wait lang. Ayun. Ready na ako. Bago pala tayo mag-upisa, Lloyd, may gusto sana akong ibigay sa mga estudyante mo. Ito yun. Ibigay mo lang to sa mga estudyanteng nakikinig. No? Sa mga estudyanteng nakikinig lang. Ito na. Iabot ko na. Yan. So, mag-umpisa ang ating talakayan. 3, 2, 1. Hello, John. Oh, hello. Ikaw pala yan. Alam mo, pagkagising ko kaninang umaga, masaya ka ba? Numaling ka si Mama at paglaro tayo. Umiyak ako sa labas at isama kitang magpabakuna kontra COVID-19 at pagkatapos gumawa ng module. Ayun, mukhang naalala mo na yung tuturo mo, Lloyd. Oo, naalala ko na. Salamat. Dito na ako magpapaalam. Salamat! Okay, maraming salamat kay John. Dahil sa kanya, naalala ko yung topic ko. Okay, sasabihin ko kanina, kapag ang isang tao ay nagkipag-usap o nagkasalita nang hindi magkakaugnay o putol-putol ang salita o pangungusap na sinasabi niya, siguradong hindi ito maiintindihan. Marahil dahil mahirap, pagtagpi-tagpiin ang gusto niyang sabihin o masyadong malabo ang paksang kanyang tinatalakay. So sa mga ganitong antas ng komunikasyon, isang kakayahan ang kailangan malaman ng tao o isang kakayahan ang kailangan nating taglayin. At yun ang kakayahang diskursal. Okay, so saklaw ng kakayahang diskursal ang pagkakaugnay ng sere ng mga salita o pangungusap na bumubuo sa isang makabuluhang teksto. So kanina, sa halimbawa, tingnan natin sa antas ng pasulat yung pag-uusap kanina. No? So ito yun. Pagising ko kaninang umaga, masaya ka ba? Namalengke si Mama at malayo, maglaro tayo mamaya. Tayo. Umayak ako sa labas at isasama kita magpabakuna kontra COVID-19 pagkatapos gumawa ng module. So, siguro, napakamot kayo, hindi nyo maintindihan yung pangungusap na sinabi niya dahil walang hindi magkakaugnay ang mga sere ng mga salita o pangungusap na bumubuo sa paksang gusto niyang sabihin. Pero paano naman kapag may kakayang diskursal ang isang pasulat o pasalitang teksto o pahayag? Tingnan natin ang isang halimbawa. Ito. Sa tingin ko, mas mainam na magkaroon tayo ng mas maraming pasilidad para sa mga kabataan sa ating komunidad. So malamang na naintindihan ninyo ang pangungusap na ito dahil nagkaroon ng maayos na serye ang pagkukwento na. So malinaw ba? Nalaman nyo na ngayon ang ibig sabihin ng kakayahang diskursal at kailangan magkaroon ang mga tao ng ganitong kakayahan upang sa gayon ay maging mahusay sila sa pagkasalita. Ngayon naman dahil nalaman nyo kung ano ang ibig sabihin ng kakayahang diskursal, magkakaroon tayo ng pagkasanay. Ang pamagat ng ating pagkasanay ay hulaan mo.
So, ito ang mechanics ng ating pagsasanay. Una, wala ng tamang tawag sa hayop. May tanong sa likod ng mga litrato. Pangatlo, kapag tama ang iyong sagot, pwede mong sagutin ang katanungan o ipasa ang katanungan sa iyong kapwa mag-aaral. Pero kapag mali ang sagot mo, kailangan mong sagutin ang katanungan. Okay, halimbawa, ano ang hayop na to? Ano ang tawag sa hayop na to? Pusa. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. So, pusa, tama. So, ibig sabihin, kapag tama ang iyong kasagutan, pwede mong ipasa yung tanong na nasa likod ng litratong ito. Pero kapag mali, wala kang magagawa, kundi sagutin ang tanong sa likod ng litratong ito. So, handa na ba? Handa na. Okay, unang litrato. Ikaw. Aso? Tingnan natin. So, mali. Palaka. So, wala kang magagawa kundi sagutin ang tanong sa likod ng litratong ito. So, ito ang tanong. Tukuyin kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kakayahang diskursal. Ito ang pangungusap. Isang gabi habang ako ay natutulog, naginip ako na kasama si Darna. Lumilipad kami patungong langit at nakipaglaban sa mga ibon na pinamumunuhan ni Lawin. Habang nakipagduelo si Darna, ay naapakan ko ang paa ni Spider-Man. Kaya napaiyak siya sa sakit. So tukuyin mo nga kung may kakayahang diskursal ang pangungusap. Ang iyong sagot ay oo. Tingnan natin. So tama, oo. Dahil nagkaroon naman ito ng maayos na daloy ng kwento kahit na imahinasyon lamang ang mga karakter. Okay, pangalawa. Tukuyin kung anong tawag sa hayop na to. Ikaw. Squirrel. Tingnan natin. So mali. Kabayo. So wala kang magagawa kundi sagutin ang tanong sa likod ng litratong ito. Okay, tanong. So parehas. Tukuyin kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kakayahang diskursal. Sa huling pulong ng aming samahan, ako ay nagkaroon ng pagkakataon na magbigay ng masusing paliwanag ukol sa aming proyekto at sa kanyang positibong epekto sa komunidad. So ano ang sagot mo? May kakayahang diskursal ba ito o wala? Oo, ang sagot mo. Tingnan natin. Tama. Dahil nagkaroon ng maayos na daloy ang pagkukwento. So, palakpakan naman natin siya. Okay, pangatlo. So, tukuyin kung anong klase ng hayop. Ito. Pusa. Ikaw. Pusa. Tingnan natin. So, mali. Baboy. So, wala kang magagawa kundi sagutin ang tanong sa likod ng litratong ito. Tukuyin kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kakayahang diskursal. Yun na naman. Pagising ko kaninang umaga, masaya ka ba? Namalengke si mama at maglaro tayo. Umayak ako sa labas at isasama kitang magpabakuna kontra COVID-19 pagkatapos gumawa ng module. So, meron ba kakayahang diskursal ang teksto? So, hindi ang sagot mo. Tignan natin. Hindi. Kailangan magkaroon ng maayos na ugnayan at serye ang bawat salita o pangungusap upang magkaroon ito ng kabuluhan at maunawaan. So, hindi natin naunawaan yung teksto, no? So, wala ito kakayahang diskursal. So, ito. Next tayo. Anong tawag sa hayop na to? Ikaw. Gorilla. Sa tingin nyo, gorilla ba? So, tingnan natin. So, mali. Aso. So, wala kang magagawa kundi sagutin ang tanong sa likod ng litrato ito. So, ito, sariling pananaw. Sa iyong sariling pananaw, ano ang kakayahang diskursal? Okay, palakpakan natin siya. Tama ang kanyang sagot. Okay, ito na nagtatapos ang ating talakayan.
nalaman natin na mahalagang magkaroon ng kakayang diskursal sa pangsasalita. No? Dahil mahalagang magkaroon ng maayos na serye ang mga salita o pangungusap sa pakikipag-usap. Maraming salamat!